Mamamatay akong hindi nakikita ang mukhang liwayway sa aking lupang tinubuan. Kayong mga makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nasawi sa dilim ng gabi. Para sa inyo, sino ba si Rizal? Ang bata pa lang. Kilala mo ba si Rizal? Sino ba si Rizal? Isa siyang manunulat, doktor, guro. Si Rizal ay matalino, matulungin, at makabayan. Babaero naman yan, adik pa. Ba't pa ba natin siya pinag-aaralan? Wala naman akong mapapala. Hindi tunay na kalayaan ang gusto niya. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ma, anong oras na ba? Cha, kumain ka na. Ano, makagaya ka na. Kaya gutay-gutay mo kumilos. Ano mo ka ba, prinsesa? Si Mama, aga-aga eh. Lumaki lang ako, wala ng princess treatment. Anong lumaki? Tumanda ka lang. Pero yung height mo, simula nung high school ka, same-same pa rin. Ma? Ay, naku, kumain ka na nga dyan, Charlene. Dalian na, pupunta pa ako ng bayan. Kailangan kong padalhan yung mga tiyahin mo at kinakapis na naman sila. Tapos din naman tayo, ma. Bakit di na lang gamitin pang pa-check up mo? Anak, mainam na yung may maipabot tayo na tulong kahit papaano. Pinagpainit na pala kita doon ng pampaligo mo, tapos yung baon mo nakasabit na doon sa may sabitan, ha? Naku, Tsa! Yung uniforme mo na to, napakahirap nitong kusutin. Ingat-ingatan mo, ha? Ito talagang batang to, oh. Manang-mana sa pinagbanahan. Tsa! Naku, ito kang bata ka, oo. Yung baon mo, hindi ko pa maaalala. Salamat, ma. Ingat po kayo. Sige, ingat ka din mamaya. Charlene! Cha! Hoy! Ken? Bingi! Nakauwi ka na pala, di mo sinabi sa akin. Hanggang ngayon, ang hilig ko pa rin manghampas. Kailan ka pa dumating? Wala na akong balita sa'yo, ha? Kumusta ka naman? Kung isang araw lang, I'm doing fine naman. Doing good sa States. Anong States? Manila ka lang nag-aaral? Okay lang naman. So, kahit sobrang iba rito sa probinsya, nakakapag-adjust na rin. Manila boy na to, baka akala mo. Che, Manila boy! Baka chick boy! Pag-aaral nga lang inaatupag ko ron. Ay wow! Kamusta naman ang future CPA namin? Balita ko, madaming brainy sa Manila. Ako pa ba? Parang wala kang tiwala sa akin. Top yata lagi tong tropa mo. Top? Ano yan ah? Ito utak mo talaga. Pero kidding aside, ang hirap din mag-aral sa malayo. Pero yung worth it din naman kasi balak ko nga after ko magtrabaho tsaka mag-aral sa Maynila, i-apply ko dito yung mga natutunan ko. In terms of financial management, financial literacy sa mga farmers, mga small businesses dito sa atin. Teka, anong oras pa klase mo? Di ko balik. Hala, teka, anong oras na ba sa'yo? 7:45 na. Ang daldal mo kasi. Wala, mga hampos na naman siya. Sino pa nagsabing sabayan mo ako mag-jogging? Bye! Sana di ka malate. Kakairita ka! Uy, Dok, kayo po pala yan. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Teka, bakit parang umaga pa lang tsurang pauwi ka na iyan? Si Doc naman, mahabang istorya po. Buti nga po kayo, fresh na fresh. Naka-long sleeve pa po kayo ah. Saan po ang date? Maloko ka talagang bata. Hindi familiar ka naman sa lingguang programa ng bayan natin, di ba? Ayun, nag-aabang ang tricycle dito para didiretso sa clinic natin. Tapos maghahanda para sa medical mission sa ating baryo. Pero Doc, matanong ko lang po, bakit mas pinili niyo po maging doktor ng bayan? Kung tutuusin po, mas malaki po yung sahod sa pribado at saka malaki ang hospital. Alam mo naman, kalagayan ng tatay dati. Kung gaano kalayo yung mga bayo rito sa atin, tapos 'di ba, sira-sira rin mga daan. Biyara silang mapunta sa bayan. Kaya eto,
tayo na mismo ang pupunta sa kanila para magbigay ng libreng serbisyong pangkalusugan. Eh, hindi po ba kayo napapagod, Dok? Linggo-linggo kayong bumabiyahe, nagsasagawa ng iba't ibang medical mission. Tapos libreng serbisyo pa? Ako naman sa awa ng Diyos may sapat na natatanggap. Kaya eto, tuloy lang hanggat makakatulong at makakapaggawa ng malaki o maliit na bagay para sa ating kababayan. Yes naman, Dok! Go, go, go ka dyan! O sa isang linggo iha, baka gusto mo ring maging volunteer para sa medical mission ng baryo natin. Sige, Dok! Laban tayo dyan! O, Dok! May trike lang! Sabay na tayo! Dok, tulungan ko na po kayo. Sige tay. Saan po ba kayo, Dok? Sa clinic ko ako tay. Ako po tayo sa main gate lang po. Sige po. Tay, kahit dito na lang po. Sige po, Dok. Tulungan ko na po kayo. Ay, sige ho tay. Yan. Ay, salamat ho tay. Eto nga ho pala yung bayad ko. Sige po, Dok. Maligayang karawan din po. Ay, salamat po, Dok. O paano Charlene? Mauna na ako ha, galing mo sa klase. Sige po, Dok. Mag-iingat po kayo. Birthday pala ni Mano? Dito na lang po, para po. Sige po, tayo. Kasi baka birthday po ulit. Ay, salamat po. Paano niyo po nalaman na birthday ko? Nakita po namin yung sulat na nakadikit sa motor niyo po. Ang cute nga po eh. Gawa po kayo ng anak niya, tay? Opo. Gawa po yun ng bunso ko. Kaya siya maganda. Mamasada na lang po, lalo ngayon sa hirap ng buhay. Yung panganay ko po, nasa kolehiyo. Wala naman po ako magawa, kundi magsumikap pa rin kahit gaano kahirap. Pangarap ko rin ang pangarap nila. Kaya pagsusumikapan ko na lang na matupad yun. O siya, ito nga po pala yung sukli nyo. Maraming salamat po. Thank you po, tay. Mag-iingat po kayo. Salamat po ulit. Cha! Bebe, Nakikisuyo naman, baka pwede mo ibigay ko sa mga klase mo. nandito pa rin pala kayo? Pailang araw niyo nang ginagawa yan? Araw, pangatlong linggo na nga namin to eh. Baka naman nagpo-pogi hunting lang kayo ha? Sama naman ako. Ba? Kinabutan ka nga. Basta ako kay Jonghan lang. Pero, hindi ba kayo napapagod? Parang wala naman pa kayong mga dumadaan eh. Wala lang to kumpara sa pagod at injustice na nararanasan ng mga magsaka natin. Saka oo, dinadaan-daanan nila kami pero di natin alam, di ba? Baka yung ilan sa kanila napapaisip din. True. Ang mahalaga ay nabibigyan natin sila ng mga ideya kung ano yung mga issue nangyayari sa bayan natin. Pero mga be, estudyante pa lang tayo. Enjoy niyo muna yung buhay. Be, kung hindi kami sino, sa kung kaya natin maging boss nila, bakit hindi, di ba? Siya, balik na kami doon. Pamigay mo to sa mga klase mo ha. Thank you. Sige be, ingat kayo. Sabi ko naman sa'yo, sa mga ganyang bagay, dapat nakikinig ka sa akin. Dapat kasi hindi na tayo mag-focus sa mga ganyang programa. Dapat yung mga makakatulong talaga sa mga kabataan. Ano ba kasi na-enjoy ng mga kabataan? Di ba? Liga o pageant? O kung gusto mo namang magpakapagod, di mag-tree planting ka o maglinis ka ng kanal. Diyos ko, sis, ikaw na bahala sa barangay mo. Ay, naku, Diyos ko, tong dalawang to, ayaw paawat. Pero,
Parehong tumatakbong SK chairman yan, pero magkaiba ng tipo. Ay ang asa kanan, si Mami Joriza, ang Mother Teresa ng klase. Super kalmado lang at willing tumulong ng walang hapalit. Kaya SK chairman ka yan eh. Lipat muna kaya akong barangay nila. Pero nasa puso talaga niya ng pagsasilbi. Hindi for fun lang, walang halong clout. At yung isa naman, si Charmaine. Ko ayoko na lang mag-talk. Paano naman kasi anak ng dating kapitan? May tiyuhin na pulis, famous pa si ate girl. Walang ibang plataforma kundi pageant sa mga liga. Though, okay lang naman, pero sana mas life-changing, diba? Like, ang daming problema ng society, ng mga kabataan. Okay, kamusta? So, sinabi ko naman kahapon na may gagawin kayo ngayon. Ano yung sinabi ko kahapon? Charmaine. Si Sir naman, nakalimutan na lang ang pangalan ko. Sir Teresa po. Sino ba si Charmaine? Ikaw si Teresa. Sabi ko nga. So, ano nga yung sinabi ko kahapon na gagawin nyo ngayon? Sir, sabi niyo po kahapon, pag-isipan po namin kung sino si Rizal sa makabagong panahon. Okay. Pagman. Bago yung sagutin ko sino si Rizal sa makabagong panahon, may papanoorin muna tayo. Ayan sila. Teka, baka iba mapanood natin. Sandali. Ano na naman yan, sir? Ikaw talaga, Ken. Baka ibang video mapanood natin. Anong uri na naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw? Hindi na lang yan spending spree. Iyan ay paglapastangan sa mamayan. Napakagaspang, 11 milyong piso kada araw. Daig pa ang may patagong credit card sa national budget. Hindi nyo pera yan. Ang OVP hindi man lang umabot ng 2 linggo. What can VP Sara show for it? Babalik tayo sa paulit-ulit na tanong. Saan nyo dinala ang pera? Naghihintay ng resibo ang buong Pilipinas. So, pinanood ko sa inyo yung video ni Senator Cesar kasi, Lala, share ko lang sa inyo. Hindi! Kasi nga, di ba sa activity nyo, kung sino si Rizal sa makabagong panahon, baka lang makatulong sa inyo, lalo na napakaingay ng issue ngayon niya, confidential funds. So, kayo bahala, maaari na kayo mag-isa. Ang dami palang nangyari ngayong araw. Ang dami ko rin nakasalumuhang iba't ibang tao na iba't ibang katangian ng taglay. Pero, sino kaya si Rizal sa makabagong panahon? Alam ko na. Si Nanay. Nagaya ng isang ina na may kakayahang magpunla sa kaisipan ng kanyang mga supling kung paano dapat silang mag-isip, kumilos at lumaking responsableng mamamayan na may pakialam sa bayan. Si Rizal ay isang bayaning nanguna upang ihulma ang isip ng bawat mamayang Pilipino sa kung paano dapat nila gamitin ng kanilang karunungan taglay upang hindi magapiling naman at upang bigyan ng magandang kinabukasan ang bansang Pilipinas. Oo nga, no? May hahalin tulad din si Rizal sa mga natatanging ina katulad ng nanay ko na handang isang tabi ang sarili para sa kapakanan ng kanyang mga anak at ng iba pang may mas matinding pangangailangan tulad ng laman ng tutulungan niya si tita. Kung tutuusin ang angking talino ni Rizal ay makaaani ng mas malaki kung gagamitin niya ito bilang guro o doktor man. Ngunit pinili niyang gamitin ang kanyang boses upang gisingin ang kaluluwa ng mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang bayang sinilangan kahit buhay pa niya ang kapalit nito. Pati yung kaibigan kong si Kent na puro papogi lang nung high school, ngayon pwede nang ihalin tulad kay Rizal. Yung mga pangarap niya sa buhay na dati puro pansariling lang at para yumaman lang, ngayon ay nabago na.
Iniisip niya na rin ang ikauunlad ng probinsya namin. Pinagsusumikapan niyang matuto at mag-aral sa Maynila para may maituro siya sa mga kababayan namin para sa ikagaganda ng mga buhay nila. Katulad na lamang ni Rizal na lahat ng natutunan niya sa paaralan at sa iba't ibang lugar na napuntahan niya ay ginagamit niya sa bayan ng Dapitan kung saan siya ay pinatapon at dahil doon ay mas naging maunlad ang Dapitan. Pero kagaya din ni Rizal, si Kent ay marami ring kababaihan sa buhay niya. Sa kabilang dako, ipinamalas din ni Doc MJ ang pagmamahal sa kanyang pamilya at ang kahalagahan ng pagbibigay ng libreng serbisyo sa kanyang komunidad sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Katulad ni Rizal, siya ay isang huwaran na sa larangan ng medisina sapagkat minithi niyang makatulong sa pangangailangan pangmedikal ng kanyang magulang at nagtaguyod siya ng kabutihan upang mapaglingkuran din ang kanyang mga kababayan sa abot ng kanyang mga kaya. Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon sa propesyon at paglilingkod, nagbunga ang pag-unlad hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang paligid. Si Doc MJ ay si Doc Rizal, na nagsisilbing inspirasyon at paalala ng kahalagahan ng pagkakaisa at magmamalasakit sa kapwa para sa tunay na pag-unlad ng lipunan. Gayon din pala si Manong Tricycle Driver, na katulad ni Rizal ay maraming balakid na hinaharap ngunit patuloy sa mga mithiing hindi pang sarili lamang. Pinagsisikapan ni Manong na maiahon ng pamilya sa hirap ng buhay at mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Samantala, si Rizal naman ay maraming hinarap ng mga balakid sa paglilimbag ng kanyang mga akda. Nariyan yung mga kritisismo ng mga Espanyol dahil sa mga nobela niyang nagpasiklab ng reforma sa bansa. Gayon din ang initsabot ng mga praile na bilhin ng kanyang mga akda upang sunugin lamang. Sa kabila nito, nagtagumpay pa rin si Rizal sa kanyang layunin. Kaya sana, ganun din si Manong Tricycle Driver. At gaya rin ni Rizal, ang mga aktivista ay naglalayong itaguyod ang katarungan at kapakanan ng mga Pilipino sa isang mapayapa at hindi dahas na paraan. Nagsusulong sila ng kaalaman at nagpapahayag ng kanilang mga adhikain sa matalino at makatarungang paraan. Katulad din ni Rizal, handa silang hamunin ng umiiral na kalakaran sa lipunan, anuman ang mga patakaran at gawin ng institusyon na lumalabag sa mga pangunahing prinsipyo ng lipunan. Ang kanilang layunin ay magturo, magbigay liwanag at buksan ng pintuan para sa positibong pagbabago at reforma sa ating bayan. Sa kabila ng mga hamon na ito, nananatili silang matatag at nagpapatuloy na umaasa na maaaring magising ang bawat Pilipino at gisingin ang diwa sa pagiging mahabayan. Sa kanilang dedikasyon para sa katarungan at pagkakapantay-pantay, ang mga aktivista ay naging inspirasyon sa iba na makiisa sa makasaysayang pagbabago ng lipunan. Ganun din pala ang mga sangguniang kabataan na gaya ni Rizal ay nangunguna sa pusong pagmamahal sa bayan at pangarap para sa kaunlaran ng kabataan. Gaya ng katagang Kabataan ng Pag-asa ng Bayan. Mayroong mga SK chairman na patuloy na isinasabuhay ang mga aral na iniwan ni Rizal. SK chairman na nagtataglay ng mahusay na pamumuno at integridad na siyang dapat mahulma sa mga kabataan nang sa gayon ay maging inspirasyon hindi lang sa nasasakupan kundi sa buong bayan. Bukod dito, sa kabila ng iba't ibang plataforma, hangarin na positibong pagbabago ang siyang pangunahing direksyon na siyang tulay sa mas maayos at mas maunlad na panlilingkod sa mga kabataan. Si Senator Sisa pa pala. Nakakalungkot lang at iilang tao sa gobyerno na lang katulad niya. Yung ang tunay na layunin ay para sa bansa, sa mga mamamayan, yung nasa pusang pagsisilbi at wala sa bulsa ang atensyon. Isang tunay na leader na walang takot tumayo para sa tama at nararapat. Kahit nasa gitna siya ng madilim na katotohanan tungkol sa estado ng politika sa ating bansa. At sa kabila ng mga patutsada at pagmamaliit, buong tapang pa rin ang paglaban sa katiwalian. Gaya ni Rizal na walang ibang ninais kundi para lamang sa mga Pilipino. Guro, ang naging puno at ang bunga nito ay ang mga iba't ibang propesyon tulad ng doktor, abogado, pulis at iba pa.
Kaya tulad ni Rizal, mahalaga ang papel ng mga guro sa pag-unlad ng bayan. Sila yung nagbibigay ng edukasyon at nagtataguyod ng kaalaman, nagbubukas ng mga pintuan ng kaalaman para sa mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan. Ang mga guro ay may malaking responsibilidad sa paghubog ng mga mag-aaral upang maging mabuting mamamayan na may pag-unawa sa kasaysayan, kultura at pagpapahalaga sa bayan. Sino nga ba si Rizal sa makabagong panahon? Huwag na nating panggawing komplikado. Ikaw, ako, tayo. Gaya ni Rizal, may sari-sarili tayong pamamaraan upang makatulong sa ating bayan.